Ang tanan magaingon og praise the Lord. Atong pagabasahon ang pulong sa Dios. 1 Thessalonians chapter 2 verse 1. Praise the Lord. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. Yes. Nasayod kamo nga ang among entrada, among pagsulod dinha kaninyo dili mahulog sa walay kapuslanan. Nganuman kay ni anha kami sa inyong kinabuhi bilang mga alagad sa Dios, wala mi nagdala una og reliyon. Ikaduha, wala namo gitudlo kaninyo nga kamo musalig kanamo. Apan ang pulong sa Dios nga mao ang Dios mismo maoy among gihatod kaninyo ug tungod sa inyong pagtuo diha kaniya naluwas kamo, napasaylo kamo, naayo ang inyong mga balatian, nabulahan kamo, hinungdan wala nahulog sa walay kapuslanan ang among pag-anha dinha kaninyo. Praise the Lord. Hindi ho mahulog sa walang kabuluhan ang aming pag-approach sa inyo. Dahil hindi kami nagdala ng reliyon, hindi kami nagmungkahi sa inyo na dito kayo sa amin manalig, kundi doon sa Diyos na buhay at dahil dyan nakinabang kayo sa kabutihan, kabaitan, kapatawaran, pagpapala, proteksyon, kagalingan ng inyong mga sakit at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Hindi in vain. Praise the Lord! Nakainomdom pa ko sa permiro ginakong kita sa ginikanan ni Brad Silio. Nangad tumiog sa gasa. Murag birthday, kinsang birthday ito? Kay Papa. Unya, pag agto na lang mo sa taas sa ilang balay, nakalingkod na tanan, plastada na. Usa na lang wa makasulod ang iyahang inahan. Kadto di ay wa pa mi maabot, murag na sila'y misunderstanding sa iyang bana o wala sila'y maayong tinagdanay. Nyawa jud kumusugod, hantod wa maabot iyang inahan. So mao to, ipasulod, gipalingkod dito sa sulod, pero samtang gatanaw ko sa iyahang aura, sa iyahang panagway, murag gakasmaot, wala ba sa iyahang kalipay, urag na pugos, urag kanang gipugos yun siya, something like that. Wala sa iyahang kalipay. Moto, pag samtang gawali na ko sa pulong sa Diyos, kalit, nilinog. Kung nakahinom doon pa si nanay ato, naglinog og kusog, og akong ligawas sa akong baba, magpaubos kamo sa tubangan sa Diyos. Digto nakita nako ang inahan ni Brad Silio na lukmay. Nagpaubos. Gidawat niya ang pulong sa Diyos. Nga mao'y gihatod digto kanila nga makaangkon sila og grasya, panalangin, kaluwasan sa gihatod kanila nga pulong sa Dios. Muna makaingon ko ang among entrada dinha kaninyo wala nahulog sa walay kapuslanan. Praise the Lord. So naadiri karon ang inahan ug amahan ni Brother Silio karon. Uban kanato. Nahinumdom lang ko kay kung dili to gahom sa Dios, malisod ang tao nimo agakon kung dili ang gahom sa Dios ang maggalihok. Therefore, unsa karon ang conclusion? Ano ngayon ang conclusion nito? Huwag mong ilagay ang pananalig mo sa tao. Ayaw ibutang imong pagsalig paglaom sa tao didto sa Dios in a form of pulong, sa hulagway nga pulong nga gihatod dinha kaninyo. Diha ka mutuo.
diha ka maglaom, diha ka magsalig kay ang pulong sa Dios, Dios mismo ug dili na mo bakak, dili na mo hatag kanimo og pasalig nga iyang kalimtan, iyahang pakyason. Hindi yan. Magbibigay ang Diyos ng pangako niya na hindi niya tutuparin. 100% yan, gagawin niya yan. So, kamutanan nga ni adin hikaron nga nagpadayon sa pulong sa Dios nga naman kay nasinati ninyo nga sa inyong pagdawat sa pagtuo sa pulong sa Dios nahimo kini nagbabungahon sa inyong kinabuhi, kabag-uhan sa inyong kinabuhi, kahinluan sa inyong kinabuhi, mga pag-ampo ninyo ginatubag dinha sa atong buhing Dios tungod kay nahimo kamong takos paminawon sa Dios kay gidawat ninyo ang pulong sa Dios. Pasahon nato kana 1 Thessalonians 2:13. Praise the Lord. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God which effectually worketh also in you that believe. Ayan, ingon pa ni Pablo, nagpasalamat ako. Tungod kay ang pagdawat ninyo sa pulong sa Dios nga inyong nadungog dinhi kanamo, inyo kining gidawat dili sama sa pulong sa tao, kung dili sama sa pulong sa Dios, sama sa kamatuoran nga maong pulong sa Dios nga adunay unsa? Adunay epekto, adunay resulta kaninyo nga nituo niini. It's not in vain. Praise the Lord. Oh, naay epekto, naay gahom. May kapangyarihan na natanggap ninyo. Hindi in vain. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tingnan mo yung tatay ni, papa ni Brad Silio. Minsan pumunta yan dito nakakatiter. Pagtapos pinarihan dito, tinanggal. Hindi na naman makaihi. Binalik naman yung katiter. Sabi ko, okay, mag-pray tayo uli. Mag-ask tayo kay Lord Jesus ng guidance. Ano ang nakita ng Diyos sa iyo? Bakit bumalik ang sakit mo? Pinakita man na meron pa silang mga doon sa bahay nila, sa balay nila dito sa Sagasa, na ay mga daotang espiritu. Basta ang imong balay na ay daotang espiritu, naapay claim si Satanas sa imong balay. Napa siya'y property. Napa siya'y butang na adinha. So sabi ko, sige, mangadto ta dito sa inyong balay, kay mao may instruction ni Lord Jesus, pag abot na mo dito, tuan na. Nakita ang mga butang nga wa pa nila masurrender sa dugayng panahon. Mga librita, mga gagmayng ribulto, gihipos to tanan, gisurrender nila. Muna ang Diyos, basta mo gani ka sa buhing Diyos, ug mutuo ka sa iyang pulong, hinluan ka, limpyuhan ka, para mahimo kang takos, nga dunggon, paminawon sa Diyos. Moto, pag surrender nila, ampo, tangtang ang katiter, hantod ron, wa na mabalik ang katiter. Praise the Lord! So, ang pulong sa Diyos nga ilang gidawat, dili pulong sa tao, kundi dili gidawat o gituuhan nila sama sa tinuod gayod nga pulong sa Diyos. Nagpulos kini sa ilang kinabuhi. Nahimo kining epektibo sa ilang kinabuhi. Di lamang sa ilang physical nga lawas, unya moabot ang panahon, maghisgot na ta, digto unya, sa presensya sa Diyos, sa iyang gingharian, digto na nato labaw makita unsa di ay ang benepisyo nga atong maangkon sa gingharian sa Dios. Balo mo digto sa gingharian sa Dios. Kung basahon nato ang Biblia, wala tanan gisulti unsay naa makita sa gingharian sa Dios. Oo, gisulti din nga maglakaw ta sa ibabaw sa bulawan. Oo, gisulti din nga magpuyo ta og mansion made of gold. Pero daghan pang wala, gisulti din ha. Kaya kung isulti na tanan sa Bible, wala na. Mura na tag nakaabot digto. Wala.
Daghan pang butang nga wa gisulti sa Bible. Nga mga surprises. Minsan, meron tayong visionary. Mag-vision siya doon sa langit. Sabi ko, i-drawing mo, anong nakita mo doon? Nakahawak na siya ng ballpen or lapis, tsaka papel. Pag mag-start siya na i-drawing, anong nakita niyo doon sa langit? Hindi maglabas sa isip niya anong i-drawing niya. Sabi niya, Bradsheet, pa may pastor atong among pa may gi-address og pastor, brother. Bradsheet, bisag usaon gyud nako nga akong ihulagway akong nakita dito. Di mo sulod sa akong huna-huna. Di pod alangan unsay na sa imong huna mo connect man na sa imong kamot para i-drawing nimo. Di gyud. Oten ko ayaw na lang. Hindi pa yan pahintulot ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos ang lahat naman doon sa langit i-pending. Para pagdating natin doon natin malaman ang surprises. Ano talaga ang blessedness na ating napi-feel dahil tinanggap natin ang Word of God, not as Word of man, but as the Word of God. Praise the Lord! Salamat tayo kay Lord Jesus. Kahapon merong 4 na nagpabautismo. Puro mga lalaki. At karamihan sa kanila matured na. Si Brother Lito Villamor, si Brother Reggie Malda, si Brother Joseph Duterte, at si Brother Junbert Mandagyo. Ang iyang mother Mandagyo. So 4 sila. Sabi ko, Lord Jesus, marami pong salamat. Dahil makareceive sila ng gift of the Holy Ghost. Kasi package yan eh. Sabi ni Peter, I baptize you in the name of Jesus Christ of Nazareth for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Bahala ng Panginoong Diyos what gift they might receive. Kung anong gift tatanggapin. Basta ingatan nyo lang yung kalinisan ninyo. Huwag na kayong bumalik sa karumihan. Piyalan mo sa Diyos sa iyahang mga gasa nga ipahimo dinha kaninyo. Praise the Lord! We can never know yet at this time, but sometimes you will understand. Maintindihan mo lang yan. Yung hindi mo nagagawa noon, magagawa mo someday because of the gift of the Holy Ghost. Ang hindi mo naiintindihan noon sa kaharian ng Diyos, maiintindihan mo yan. Ang hindi mo kayang i-explain ang mga bagay-bagay na dati mong hindi ma-explain about God, ma-explain mo na yan. Praise the Lord! Ganun po. Kaya pasalamat ako kay Lord Jesus na sa duha ka adlaw nga wali digto sa haya ni Brother Dungdung. Nagpasalamat ko kay Lord Jesus kay nagkaroon og oportunidad ang pulong sa Dios nga mawali sa kadaghanan. O mauto niingon sa ako si Brad Silio nga Pastor Chit na bless sila sa message sa pulong sa Dios. Ko salamat kay si Jesus og ang pulong sa Dios mao'y ilang gitdaig, ilang gituuhan. Mao na importante. Magwali ka sa pulong sa Dios, dili kay ikaw ang daygon, ikaw ang pasalamatan, ayaw. Nya karon nakita nami didto sa sementeryo kay ilubong na namo si Brad Dungdong. Tama gitong giingon ni Brad Silio sa ako nga na-bless sila. Kay nag-share da itong mga naka-present atong unang wali. Gimahay-mahay niya itong wa ka-attend. Sayang kayo. Wa mo na ka-attend. Ang pulong sa Diyos, nindot kayo. Ang mensahe sa Diyos, nindot kayo. Karon nagkita namin, nag-istoryahan na yun namin. Nag-usap na kami. Kaso hindi ako nasanay na sabihan ng ganyan. Ang sabi kasi nila, Pastor, itong wali daw atong burial, salamat sa imong word. O pag sinabing salamat sa imong word, that is personalized sa imo ha. Imo man, imo, ako daw. Ako daw yung gitubag. Dili na akong pulong.
pulong na sa Dios. To God be the glory. Ako na yung gibakwi. Praise the Lord. Mao po na kamo. Nganong nianhi mo bisag layo diri. Nag-sacrifice mo. Dili man tungod nako. Tungod man sa pulong nga inyong gidawat o gituuhan o nabinipisyo ninyo ang pulong sa Dios nga nagsaad kanatong tanan. Praise the Lord. Nga diha nato na pamatud-an nga tinuod ang iyang mga pulong. Si Brad Reggie. Ipatestimony na ako gahapon samtang nag-lunch diri. Ikaw, Bradji, i-testimony unsay nahitabo sa imong kinabuhi nganong gitawag ka ni Jesus, nganong naa ka diri. Testimony siya kay sa asawa ni Brother Lito o si Brad Lito. Papa na kadungog. Nga ang iyang sakit, cancer sa colon. 5 ka hospital ang iyahang gisudlan. Tanan doktor, hands up. Niingon na lang ang doktor, uli na ka maayo sir, uli na lang. Pertinggo ulan niya. Butot balat na lang siya. Tanang musulod sa iyahang tutunlan isuka tanan. Pero pag-ampo digto kay namati siya sa pulong sa Dios, gibadlong man siya. Sige na lang ka og transaksyon. Hanto di ka na makakaon sa imuhang tiyan mo na nagsakit kag ulcer. Kung ang imong tiyan wa nimo mapakaon tungod sa imong milyon-milyon nga transaksyon kay iyahang panginabuyan real estate properties nga ibaligya. Kung ang imong tiyan wa mapakaon tungod sa imong trabaho, unsa pa imong kalag? Samot. Wa na nimo mapakaon, maghinusol ka kay ayuhon ka sa Dios, magpaubos ka, ayuhon ka sa Dios ug ibalik ang tanang nawala sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Yun. Sa iyang testimony mura na siya gikorintihan ug nawala ang tanan niyang gibati nga sakit hantud karon. Ngano man, pulong sa Dios man iyang gidawat. Praise the Lord. Mo'y nag-ayo sa iya, mo'y nagbag-o sa iya. Kita sa una, wa pa niabot ang pulong sa Dios, wa pa nato gidawat. Kinsa man ta? Di ba? Kadaghanan nato dinhi mang sisimba og mga ribulto. Di man na tinuod nga Dios. Gibawal man na sa Dios dinhi sa Biblia. Na sila'y mata di kakita, na ilong di kasimhot, na ay tiil di ka lakaw. Nya miingon ka nga, larawan naman na sa Ginoo. Na ang pangutana, nitugot ba ang Ginoo nga magbuhat ag larawan niya? Wala. O naningon ng Diyos, ayaw ninyo ikumpara ang akong himaya sa mga pinutol nga kahoy nga inyong gipang purma og unsa ng imahin. Ayaw, di ko musugot ni ana. Ayaw kog buhati og mga larawan. Og bisan pa ang adlaw ug ang bulan sa diha makita ninyo, ayaw na sambaha, ayaw simbaha. Binuhat ra nako na. Wala na gitugot sa Dios. Nya unsa pa atong kinabuhi wa panabot ang pulong sa Dios sa ato? Mga palahubog. Sugarol. Dili mapinilanggaon sa asawa. Kay ngano man ngita pa og extra. Dili mapalanggaon sa bana. Kay nagger o unsa pa dinha. Pero sa diha ang pulong sa Dios na abot sa atong kinabuhi, nabagutan tanan. Praise the Lord. Basahon nato na. Nahimo na hinuuntang mga disipulo ni Kristo o mga manununod sa iyang mga disipulo. Basa. Okay. 1 Thessalonians chapter 1. Gikan sa 6 hangtod sa 10. Sige. Praise the Lord. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us that what manner of entering in we had unto you, and know ye, and how ye turn to God from idols to serve the living and true God,
and to wait for the Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Yan. Nahimo mong manununod namo uban sa Ginoo. Kung naman tayo sundon nga ginagamit sa Dios, tan-awa ang kinabuhi sa ginagamit sa Dios kung ang Ginoo ba ang iyahang ginatudlo kaninyo. Ayaw gyud pagsunod-sunod og leader nga dili na ang Ginoo maoy sentro sa iyang ginatudlo og iyang binuhatan. Gabi okay nang buntag nagtanaw ko sa group chat namo. Nag-post si Pastor Ugi Rogelio Serdanya. Nagwali man siya sa simbahan. Dili nga simbahan ato lahi nga simbahan. Ingko, kaninong simbahan yung nag-preach ka? Pastor, tagal na yan tinitestimonihan ng mga nakikinig sa atin dito. Kasi yung nakikinig sa atin dito, iba-ibang simbahan sila membro. Ngayon, nagsabi sila na meron daw pastor na may sakit. Hindi na makatayo. Pero ayaw pumayag mag-pray ako kasi pastor man. Dumating ang panahon na talagang hindi na siguro kaya ng pastor. Nagpayag na siya. Tanggapin na niya yung pastor natin, kasama natin. So nagbigay siya ng Word of God. Giprehan niya. Ngayon, nung nagbigay ng Word of God si Pastor Ugi, na-mention man doon na bawal ang hubog-hubog. Niya kaya ang pastor mismo nagahubog-hubog man di ay. Nagainom og mga bino. Ang pastor mismo. Kung imo nang pangutanon, asa man na sa Biblia? Nauna sa Biblia, inom gamay bino, tambal sa kuto-kuto. O na'y favorite verse sa mga palahubog. Mapastor man, mamimbro man, makinsa man. Wa mo kabalo nga duha ka klaseng bino sa Biblia, wine. Non-fermented o fermented. Kanang grape, that is also wine, but without alcohol. Mo na gitawag new wine. Praise the Lord. Bag-o. Ang gibawal sa Dios diri is strong drink. Nya kay ginainom karon, ano makahubog man. Nya dili pa gyud ang ginainom nila ginagmay. Kinaha ka kiss. O nya magkainom og bino, grabe gyud ka isog. 5 ka lang tanduay, sulay nagbutang sa taklob. 2 liti og posporo. Siga na. Tungod sa alcohol content. Grabe na, strong drink kayo ka na. O tanawa, pastor, palahubog. Naapa, di lang ko minsog simbahan yun. Balag musulti tag kinsa na. Pari, nareklamo sa ako, di po kumingon, daghang bayang pari, dili lang bayaw sa kasimbahan ngitawag pari. Tugan sa ako membro. Pastor Chit, yung pari namin, parang wala na akong gana. Bakit? Kasi Sabado, magmadyong kami. Tapos mag-inom. Pagdating ng Linggo, mag-communion kami. Pagtingin ko sa mata niya, pulang-pula pa yung mata niya. Merong pang hangover. Bakit hindi niya tinuro sa amin ang nararapat na ituturo sa amin? Kasama pa namin siya sa aming mga pagsugal at paglalasing. Dismayado sila. Kano sa sila madismayado? Kung makadungog sila og pure word of God. Praise the Lord. Magkaroon og contrast. Maragog ka ng piyesa nga genuine og fake. Ang fake, dili nimo na makita kung fake, kung walay genuine nga imong tanawon pag-ayo. Mo po na karon, ang among entrada sa inyo, wa may magdala og reliyon. Wa may magdala og among personal nga kinabuhi, among gidala pure word of God. Praise the Lord. Nga sa diha inyo kining gidawat, sa diha inyo kining gituuhan, nagkaroon kini og gahom, mabag-o ka, maumol ka, maayog ka imong balatian. Miingon ka, si Dongdong malagi maayo be. Ora kag katong ako ang classmate.
Pagkamatay sa akong anak nga 1 year old and 4 months, nabalita dayon sa akong mga barkada sa una, nga namatyan kog anak. Nya, kinabalita ba yan nila nga nahimo kong pastor? Nadungog nila nga ako mga testimony nga daghang gipang-ayo ang Dios. Pagpara na ako karong jeep, pagsakay na ako, niingon ang driver, "Chit!" Pagtanaw na ako, "Oy, Monching, ikaw pala yan. Diri ka, Chit. Balhin diri sa front seat." Balhin ako sa front seat, kay makantipod. "Chit, balita ko namatay mong anak." "Oo, Ching." "Abi ba na ako buhi na inyong Jesus? Nga nung namatay man?" Sinagot ko siya. Tubag na ko siya. "Wala magsaad ang Diyos nga di mi mga matay apan nagsaad siya og kinabuhing dayon." Praise the Lord! Opo nakibradungdong. Wala magsaad ang pulong sa Diyos nga di na ta mga matay apan nagsaad siya og kinabuhing dayon. Praise the Lord! Ana, dili kay pag kuan sa imuhang mga kaibigan dyan na hindi alam ang totoong kalagayan, sabihin mo kaagad, "Oo nga, no, bakit kaya? Ay, wag dala ako maniwala kay Jesus. Wag dala ako maglingkod sa Kanya. Hindi pala siya sumasagot sa dalangin." Diyan ka nagkakamali. The Bible says there is a time to be born, there is time to die. Praise the Lord. And every purpose, there is a season, and every season, there is a purpose. And every purpose, there is a time. Time to die, time to be born, time to gather together, and time to scatter one another. Time to plant and time to harvest. Lahat may mga panahon. Kaya, dahil sa salita ng Diyos, nabigyan tayo ngayon ng malawak na pangunawa para lahat ng pangyayari sa buhay natin sa sanglibutang ito, lahat na maiintindihan natin, we will still praise God. We will still say, "Hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus." Praise the Lord. Ganun po. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. At sinabi pa dito, naging followers kayo namin at sa Panginoon Diyos, at naging ihimplo pa kayo sa Macedonia, sa Akaya, saan-saan pang lugar. Bakit nagkaroon tayo ng mga branches ng simbahan? Kasi yung niligtas ng Diyos dito sa Davao, sa panahon ni Pastor Samuel Algabre, pumunta doon sa bundok, sa Madsayap. Na-spread yung gospel doon, na tinanggap nila yung Word of God. Naging example sila sa ibang mga churches. Nakita nila na nabago sila. Yung mga ibang denomination, pumunta doon sa holy place. Bakit? Pareho yan eh. Naging ehimplo kayo. Praise the Lord. Kaya tayo, huwag kang maghatol sa simbahan. Huwag kang mag-judge sa simbahan. Ni mag-despise sa simbahan. Ang importante, maging ehimplo tayo. Kung susunod sila sa, nakita nila sa atin, dahil sinusunod natin ang Panginoon, huwag mong sabihin, personal sumunod sa atin yan. Ang Panginoon ang sinunod nila. Ginamit lang tayo bilang ihimplo. Kaya sinabi dito, naging followers kayo namin, kasama ang Panginoon. Naging ihimplo kayo sa iba. Praise the Lord. Kaya ganun. Tingnan mo yung Luzon. Nagsimula sa Manila. Nagkrusada si Pastor Samuel Algabre. Yung niligtas doon, na bago, ginawang ihimplo, pumunta sa Mindoro. Nagkaroon ng Mindoro. Yung kasama ko na senior missionary, si Pastor Tam, taga Inrili. Inibita niya si Pastor doon sa Tugigaraw. Naging ihimplo siya doon. Naligtas yung mga kaluluwa doon. Naging ihimplo. Nagkalat. Pumunta na sa Isabela, pumunta na sa Kibal, Pangasinan. Dahil naging ihimplo ang mga anak ng Diyos sa pagsunod sa kanyang katotohanan. Praise the Lord! Kaya i-pray natin na tuloy-tuloy, padayon ang pagsabwag sa Ebanghelyo para daghan pang mga katawhan nga mutuo ug musalig sa Dios ug sila makabaton og kaluwasan. Basahon nato na. Basahin natin 2 Thessalonians 3:1. Praise the Lord.
Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course, that be glorified even as it is with you. Yan, ana ang importante. Na ang pulong sa Dios dili mababagan sa bangi sa simbahan. Ang pulong sa Dios hindi mababagan sa personal nga bangi sa pastor o sa membro. Ang pulong sa Dios dili mababagan sa rivalry sa mga leaders sa simbahan. Ang pulong sa Dios dili mababagan sa pagkurap sa pundo sa simbahan. Ang pulong sa Dios dili mababagan sa patawag nato og kanang agawan ng property sa simbahan. Kaya maraming mga simbahan ngayon hindi nagkakaunawaan. Agawan ng ranggo, agawan ng power, agawan ng pera, ng pundo, agawan ng property. So ang Word of God, imbis free, mabigay, wala na. Personal lang na eh. Hindi na maganda. Kaya ako, inarningan ako ng abogado. Cheat, dami kaming hinawakang kaso dito. Ano yan, sir? Kaso ng mga simbahan. O bakit nagkakaso sila? Ay, cheat, kung alam mo lang, anong mga kaso hinawakan namin ng mga simbahan, kasama-sama lang yan sila ng mga parehong pangalan ng simbahan nila, pero nagkakasuhan sila. Anong problema, sir? Agawan ng ranggo. Nagkakasuhan yan. Totoo yan. Ano pa? Nag-aagawan ng budget. Nag-aagawan ng property. Magbantay ka, chit. Pagmudako ng imong simbahan, basi masama kanila. Ayun, tinatak yun sa isip ko. Kaya lahat ng mga lupa natin register in the name of our church. Not in the name of mine, neither anyone from among us, in the name of the church. Kasi pag wala na kami, sinong ilagay ni Jesus, may maggamit sila. Praise the Lord! Hindi kay pag mawala kami, ang mga anak ko ang mag-agaw, tapos palayasin yung kongregasyon. Pangalan ng papa ko ito, ako ang heir. O, di kawawa yung kongregasyon. Praise the Lord! Eh, tayo, pag maglingkod tayo kay Jesus Christ, look at the benefit of all para sa lahat. Mula sa pamilya mo hanggang sa mga membro, kung kunin ka na ng ating Panginoon, nandyan pa rin, patuloy pa rin, ang mga properties na giprovide ni Jesus para sa kagamitan natin temporarily sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ganon, di walang kaso. Walang spirit of greed. Walang greed. Walang agawan. O, tayo, organize tayo ng nasa langit. Praise the Lord. O, nasa itaas. So, ganon. Kaya i-pray natin na maging free course at yung Word of God, hindi simbahan. Word of God, hindi leader. Word of God ang mag-glorify. Ang Word of God ang mag-glorify talaga. Praise the Lord. Yan ang idalangin natin sa ating. Tsaka kami, nagpunta kami dyan sa inyo. Hindi kami nagamit ng flattery words. Na pinaplatter namin kayo. Oy, ang bait-bait mo. Oy, ganito. Ang ganda-ganda mo. Yung flattery ba? Para malapit yung puso mo sa amin. Hindi yan. Kami, masaktan man kayo o hindi, ang purpose namin, maligtas kayo. Praise the Lord. Hindi kami nagamit ng mga flattery words para malapit kayo sa akin, magmembro kayo sa akin, tapos kahit may mga masama ka, hindi ko nire-review, kahit may mga kalikuan ka, hindi ko tinutuwid, ang sinasabi ko pa rin sa iyo, ang bait-bait mo, ganito. Flattery ba? Basahin natin yan. 1 Thessalonians 2:5. Praise the Lord. For neither at any time used to be flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is the witness. Yan yung mga disipulo ng Diyos noon. Hindi kami gumamit ng mga pulong ng mga matamis. O gwapo mi nagatakuban sa covetousness. Ano ibig sabihin yan? Nag-platter kami sa inyo, tapos sabihin namin, pahingi. Pahingi. Yan, nag-aano kami ng mga financial, hahakot kami. Hindi. Dito, walang flattery. Walang word na ulog-ulogan tamo para ganahan mo. Pure word of God. Praise the Lord.
Kasi pag pinaniwalaan mo yung Word of God, makarating ka sa kaharian ng Diyos. Pag paniwalaan mo yung Word of God at sinunod mo, naging follower ka ni Lord Jesus Christ, ma-inherit mo yung blessing ng Diyos na pangako ng Diyos. So ikaw mismo makaka-benefit dahil you receive the Word of God not as the Word of man, but the Word of God and as the Word of truth. Then, yun na. Maging mapalad kayo. Ang sa amin, magsunod lang tayo sa batas ng Diyos. Pag sinabi na magbigay kayo ng 10% sa income ninyo, kasi bubuksan ko ang bintana ng langit para ibuhos sa inyo at wala ng kalalagyan dahil sa sobrang rami nito. Yan. Yun lang. Kung ano yung permit ng Diyos sa atin, gawin natin yan. Praise the Lord. Huwag tayo mag-disobey kasi anong sinabi ng Diyos? Pag sinabi niya, buksan ko ang bintana sa langit, bubuksan talaga yan. Ibubo niya gyud ang mga oportunidad. Ang lisod kayo abrihan. Tingnan mo si Brad Silio. Nung nagtrabaho siya sa DP, doon niya nalaman, ang dami palang mga engineers dyan na naniguang na. Wa pa marigular. Wa pa marigular. Tigil makarigular. Naay slot. Pero dili sila makasulod. Naniguang na din ha. Sige na renew o kontrata. Pero sa favor ng Diyos, hindi akalain ni Brad Silio. Aywan ko kung naka-1 taon pa siya. Regular na siya. Nag-akyat pa yung rango niya ng 1 level. Ibig sabihin yan, pag sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos, bubuksan niya ang bintana sa langit. Praise the Lord. Hindi mo yan masukat ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, salamat tayo. Wala mo giulog-ulogan din para ganahan mo simba. Dawata lang ang pulong sa Diyos, kinasing-kasing. Tuuhi, buhata, mabenefit nimo ang bunga sa panalangin sa Diyos. Actually, kining among pag-auhag sa inyo nga, mutuo-mutuman sa pulong sa Diyos, dili man ni amo Inyuha man na. Praise the Lord. Basaha. Philippians 4:17. Praise the Lord. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Yan. Wala mi nagahandom sa inyo nga gasa. Kung dili kami nagatinguha og bunga nga dinha sa inyong account, magmadagayaon, mag-abundansya. Inyuha man na. Ang kinabuhing dayon, inyuha man na. Ang saad sa Diyos nga magtuman sa pulong, inyuha na. Ikaw mo dawat, anak. Muna, anak, ka-importante, is not in vain ang pulong sa Diyos ni abot sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Hindi talaga in vain. Hindi yan maging in vain. So, manindigan tayo ng husto. Kaya, binigyan ako ng warning ni Jesus sa Word of God. Anak Conchito, mag-ingat ka. Baka mapaibig ka sa pera. Mag-ingat ka. Basi mahigugma ka sa kwarta. Huwag mauna na hinungdan nga malaglag ka. Tinuod man yan. Totoo man yan. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, huwag mong ibigin ang pera higit sa Diyos. Kasi dyan mag-ugat ang maraming mga kasamaan. Basahin natin yan. 1 Timothy 6:10. Praise the Lord. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yan. Ganyan yan. Kaya kung nakita nyo ako na bakante yung happy sharing, ginamit ko sa personal ko, masama yun. Pag may mga donation sa ibang bansa para itulong tapos nawala, ginamit ko sa personal ko, yun ang masama. Ang mangyari sa buhay ko niyan ay erred from the faith. Nagkamali ako sa faith ko. Praise the Lord. So, tayong lahat, let us be watchful. Let us be prayerful. Huwag tayong mag-isi-isi. Huwag tayong magkumpiyansa. Neither let Satan tempt you.
Huwag mo ring pahintulutan, i-tempt ka ni Satanas na mag-charge ka ng ninuman tao na hindi mo alam what is the truth. Ano talaga ang totoo. Praise the Lord. Anyway, time will come, each of us will give an account. I-account mo tayo lahat dito at saka doon sa langit. So, ganon din sa inyo. Huwag niyong i-corrupt ang money, ang blessing. With what is due to God is to God. What is due to Caesar is to Caesar. Praise the Lord. So, let us put everything into order. Huwag mong ibigin yung pera higit sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, lahat tayo magsikap. Bakit naging follower ang mga tao noon kay Paul, kay Silas, Barnabas, sino pa yung mga ginamit ng Diyos? Dahil nakitaan sila na sumunod sa Panginoon. Ganon din, bakit kayo naniwala sa preaching ko? Dahil nakita nyo ang aking buhay. Ikumpara ninyo sa Bible, tsaka yung gawa ko, kilos ko. Kaya kayo nagpatuloy. Praise the Lord. Kaya kayo nagpatuloy. So ganon. Pero kung ganito ang makita ninyo, basa, Titus 1:7. Praise the Lord. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Yan. Pag yan ang nakita ninyo, huwag na kayo bumalik dito. Kung yan ang nakita nyo sa akin, ano? Self-willed. Ibig sabihin yan, hindi na will ng Diyos ang pinapa-implement ko sa inyo, yung will ko na. Not soon angry. Pag nakita nyo ako na meron akong sinuntok dito sa kuto-kuto, pa! Yung magalitin ba na hindi makapigil sa sarili, nako, huwag na kayong pumunta dito. Tapos, given to wine. Makita nyo yung basurahan namin dyan, may mga Red Horse, may Grande, o may lapad na, ano yan? Tanduay, or Kali, o unsa pa na din ha. Huwag na kayong bumalik dito. Praise the Lord. Kung yan ang nakita ninyo. Kaya yung mga tao noon, sumunod sila kay Pablo, dahil si Pablo sumunod sa Panginoon. And that is the proper way para makabenefit ang bawat isa sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos. Ako, magpipreach ako na maligtas kayo, tapos hindi pala ako sumunod. Malangit kayo, ako pala may impyerno. Yan may yung sabi ni Paul. Lest after I preach the word of God, and I myself shall be found a cast away. Mahuman ako gwali sa uban. Kamu day nituo sa pulong nga akong giwali. Nalangit mo. Nga ako hinoon nga nagwali, nahimong sinalikway pag-abot sa panahon. Wa ako dawata sa gingharian sa Diyos. Kay ako day mismong gawali. Wa din ako gibuhat ang dapat buhaton sa pulong sa Diyos. Kisay lugi. Ang atong sarili. Dili ta mag-amping. Account ni mo na. Ikaw po, magbantay ka kay account mo na nimo. So itong word of God na binabasa ko, pinipreach ko, nagsisikap ako para sa account ko, matanggap ako sa kaharian at i-bless ako ng Diyos dito. Kayo rin na tumatanggap sa Word of God, pagtibayin nyo ang faith nyo in obedience dyan sa Word of God, account nyo yan, kayo mismo ang tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Praise the Lord! O, katulad ni Brad Dongdong, last words na lumabas sa bibig niya, doon sa ER, emergency room, witness yung anak. Sabi ng anak niya, ang giingon ni Papa Pastor Chit, last na ganyang pulong, Lord Jesus, kuhaan ako. Lord Jesus, kuhaan ako. O ibig sabihin yan, gikumitar na niya ang iyang kinabuhi ngadto kay Jesus. Og naghulat siya, kanusa siya kuhaon ni Lord Jesus. Kaysa si Satanas may mukuha nimo, ayog ina kung si Satanas mukuha nimo, sa langit kanya dalhon. Inagani ka balik si Satanas dito sa langit, og dito na sila padulong tanan sa impyerno. Og si Satanas mo inikuha nimo, dalhon jud ka sa impyerno. Pero kung si Lord Jesus Christ ang magkuha sa iyo,
Dahil nag-serve ka, yung Word of God na napakinggan mo, ginawa mo, pinaniwalaan mo, gituuhan mo, kinasing-kasing, gibuhat mo, giaplikari mo sa imong kinabuhi. Then, siya ang kukuha sa iyo. Kung sabi ni Jesus, where I am, there ye may be also. Let not your heart be troubled. Praise the Lord. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again and receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. O na, si Jesus yun ang dapat natong tuuhan. Praise the Lord. Siya'y atong barugan. So maningkamot mo, maningkamot pud ko. Maningkamot ko, maningkamot pud mo. Ato ng account, sarili natin yan. Okay. Ano dapat nating gagawin after na dawat na to ang tinuod nga pulong sa Diyos? Basa 1 Corinthians 15:58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan, magpakaligon, mga hinigugmang mga igsuon, dili matarog, kanunay magamadagayaon, dinha sa buluhaton sa Ginoo, kay nasayod kita nga ang atong mga paghago, pagpangabudlay, dili kini way kapuslanan, apan kini mapuslanon dinha sa Ginoo. In your account, in my account, magbuhat ta. Unsay atong nadungog, unsay atong nakita nga mga ehemplo nga maayo sa pulong sa Dios, mao nay atong buhaton. Praise the Lord. That we do. Yan ang gagawin po natin. See? Di magpakatibay tayo. Kaya nung dumating ako dito sa Holy Place, first time ko, inimbita ako ng aking pinsan, si Sister Edith. Chit ubanta, na ako'y ginasimbahan ron. Mabati gyud nimo ang gahom sa Dios. Sige, uban ko nimo. Pagdating doon, yung alagad ng Diyos na si Pastor Samuel Gabre, filled with Spirit of God. Kung magsalita yun sa Word of God, doon ka talaga mapafocus sa Word of God. So, yun, pag na-focus yung attention ko sa Word of God, doon ko pinaniwalaan at ginawa. Kaya dumating sa akin yung persecution. Kasi pag uwi ko doon sa bahay, hindi naman ako maghawak ng beer. Oo. Kaya galit sila sa pastor. Kasi ikaw, pastor, ha? Ang anak na mo, maunay among masaligan diri. Kamanghura ng lalaki, maunay runner na mo, magpalit dito sa Bobby store. Kusog ba kayo na mo upadagan sa iyang skateboard o kanang kariton nga bakal nga naido kaligid, kusog kayo na mo pagsugo na mo ana, chit, wa nay beer adto sa Bobby store. Abot dayon murag kilat. Nya karon wa nang maasahan, bantay lang ng pastora na. Mo to suko akong tatay. Hindi nila maintindihan. Meron talagang persecution. Pero wag kang mabago. Wag kang mag-alala. Period of adjustment lang yan. Pag makita na nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, that is the time they will follow you. Praise the Lord. O, kaya nangyari sa tatay ko, nanay ko, sumunod na rin sa akin. Mga kapatid ko, lagi yan silang nag-aano dito, praise the Lord sa live, although hindi pa man sila totally, but there is already an opening for them to follow Jesus. Not because of who am I, but because of the Word of God. Praise the Lord. So, anong gawin natin sa Word of God? Ato ng buhian? Basahon nato. Philippians 2:16. Praise the Lord. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yan, hawakan ang salita ng buhay para ako'y liligaya sa araw ng Panginoong Hesukristo, para hindi ako nagtakbo sa walang kabuluhan, ni ako'y nagpagod sa walang kabuluhan.
Tingnan mo lang yung pag-akyat ni Pastor Samuel Gabre together with the Crusaders. Nandyan si Joe. Yang si Joe, parang ano yan siya, walking aparador ni Pastor. Si Pastor Dudong Buagas, ganon din. Si Sister Emma, yan yung tighawak ng blessed oil. Pag mag-hike yan si Pastor ilang kilometro, ganon din ang hike nila ilang kilometro. Pag naiinitan si Pastor sa araw, ganon din maiinitan sila. Grabe yung pagod nila. Kaya, lahat kayo na nakatumanggap sa Word of God, hawakan natin yung Word of Life na yan para hindi maging useless ang pagpagod ng mga alagad ng Diyos. Praise the Lord. Ganon. Pero hindi man naging useless kasi lalo bang rumami doon ang mga churches natin. Kaya nagtatanong yung mga nakarinig ng Word of God doon sa nangutana sila, Pastor, naamoy simbahan sa Baganga. Pastor, naamoy simbahan ni aning lugar. Pastor, gwapo mag-abrita dito sa simbahan ninyo, Pastor. Kay daghang pang-giuhaw dito sa pulong sa Diyos. Siguro, yung kauhaw niya sa Word of God, nabusog siya sa Word of God, gusto niya ring ihati doon sa kanyang pamilya. Praise the Lord. So sabi ko, sige, magkrusada ta dito in God's time. Kaya ang pulong sa Diyos, kung asa ang mudawat, di pwede balibaran. Yan naman yung panaginip ni Paul, Macedonian call. Come unto us. We Macedonian people, inviting you, come over us. Help us, save us by the word of God. O yun, naligtas ang Macedonia. Praise the Lord. So, ganun po. So, last verse. Unsa pa'y giauhag natong tanan. 1 Thessalonians 3:12. Praise the Lord. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Praise the Lord. Yan. Ang Ginoo maghimo kaninyo nga magdaghan o madagayaon sa higugma o sa gugma sa usag-usa o sa tanang katawhan. Ang atong paghigugma di lang sa atong membro ha. Basig mutagad lang ka kay membro nato. Nya dito sa di nato membro lahi na ilang grupo di nakamutagad. Ayaw. Pariha, pantay. Praise the Lord. Kaya nung nag-vigil tayo, hindi ako nagipag-usap masyado sa mga membro ko. Kasi lagi ko naman sila makausap. Lipat-lipat ako doon sa mga hindi ko kilala. Doon ako nakipag-fellowship sa kanila. Para din, yung time natin, mabahinan po nato ang uban. Kasi lahat Praise the Lord. Even as we do toward you. Yan din ang ginawa namin noon, nung hindi pa kayo followers, taga-iba kayo, pero ginawa namin sa inyo, nag-share kami sa inyo. So, ganun po ang gusto ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Oo, ganun. Manindigan tayo ng buong puso. I-share natin ang katotohanan. Huwag nating ikahiya. Magpakatatag tayo, magpakatibay. Magmalig-unon ta. Bisan asa ta mag-agto, ayaw gyud ikaulaw ang pulong sa Diyos. Nga imong nadungog, imong naipangutana sa gahapon, nag-Bible study mi dinhi. Kisay naipangutana ninyo. Ingon pa ni Bradlito, ako, Pastor Chit, unsay pangutana nimo, Bradlito, kung ang tao, maghimo na lang di ay og maayo, bahalag di na lang siya magpabautismo. Maghimo lang siya maayo. Di na lang siya magpabautismo, bahalag ko ibautismo. Pwede na ba? Pwede ba na siya? That's a good question. Praise the Lord. And kung pwede ka maghimo og maayo, imuhara ng pagkamaayo. Apan ang imong sariling pagkamaayo sa mata sa Ginoo, samara na mahugaw nga trapo. Hinungdan gikinahanglan og bautismo. Nagsugo bitaw si Jesus, baptizing them. Except ye are born again, you cannot enter into the kingdom of heaven. What is the process to be born again? You must be born of water and of spirit. Diba? Kato pagsulti niya dito sa mga disciples, John baptized you with water, but I will baptize you with the Holy Ghost. Proseso yan. Kung saan mo pagsabot sa tinuod, interpretasyon sa pulong sa Diyos.
Kung wala nimo ang balaang espiritu, unsaon pod nimo mabatunan ang balaang espiritu kung di ka mahinluan sa bautismo sa tubig. Mao pod na ikaw, Joy Duterte. Maistorya ba nimo? Maistorya ba sa imong bana ang imong kinatibok ang kinabuhi? Ingon Sister Joy dili. Maistorya ba ni mama nimo ang imong kinatibok ang kinabuhi? Dili pod. Kinsa ra may makasulti sa tinuod jud accurate sa imong kaugalingong kinabuhi? Ako ra gyud, pastor. Correct. Ang word of God walay maka-interpret ni ini. Ang Diyos lang ug ang iyang espiritu. So we need the Holy Spirit. Praise the Lord. Perting lipaya ni Bradlito. Praise the Lord. Ana. Bitaw nagdaghang simbahan kay lahi mang interpretasyon. Pagwali din nya labi na ng mangwawali dili guided sa Holy Spirit. Nya naa digtoy mga bright. Di man na mao. Di ko ana, tukol ko akong sailing simbahan. Ya wali na po siya digto. Na po'y membro digto nga mga bright pod. Dili man na mao interpretasyon ang tinuod. Tukod ko, muna nadaghan ang simbahan. Kay kanya-kanya og interpretasyon. When in fact, there should only one interpretation, which is by the Holy Ghost. Praise the Lord. Mabitay ingon ni Lord Jesus, di ko buot magkatag-katag ka mo, mag-divide ka mo. Mag-usa ka mo. Kay usara ang Diyos, usara ang Espiritu, usara og wa nay lain. Mao na kita. One Spirit, one faith, one God, one baptism. Praise the Lord. So, salamat sa atong buhing Diyos nga dinhi kanato dili tawhonon ang atong gikinahanglan kundi iya sa Diyos. So, mag-ampo tantanan nga ang pulong sa Diyos padayon ang pagkunsad sa iyang balang espiritu sa atong tanan para kitang tanan makasabot yun. Maintindihan talaga natin ang nararapat nating maunawaan. Praise the Lord. Magatindog ang tanan. Praise the Lord. Atong awiton ang atong closing song.